tunay na pananampalataya po ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yan po ang sabi ng Romans chapter 10 and verse number 17. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So kaya sa patutuo po ni Pastor Josue, isang pagkakataon po, may nag-share po ng salita ng Panginoon na ipinakita po sa kanya na sa usapan ng kaligtasan, ang kaligtasan po ay sa pamagitan ng pananampalataya sa dakilang ginawa ng ating Panginoon Kristo, na siya po ay nanaog sa lupa, siya po ay nagtigis ng kanyang dugo, na siya po ay namatay, nalibing at muling nabuhay. Yan po ang tunay na ebanghelyo, the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. At ito po ang kapangyarihan ng Panginoon sa ikaliligtas. Kaya kung nais po nating maligtas, ang kailangan po natin ay manampalataya sa kaisa-isang tagapagligtas. Mga kaibigan, panahon na po para harapin na natin ang totoo, na ang kaligtasan po ay sa pamamagitan ng kaisa-isang daan sa langit. Walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Jesus said unto him, John 14:6, di po ba? I am the way, the truth, and the life, and no man cometh unto the Father but by me. Na siya lang po talaga ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Yan po ang sinasabi po. Ako, very consistent po ako, sapagkat yan po ang tinuturo ng Biblia. Kung ang pag-uusapan po, yung tanging daan patungo sa langit, John 14:6, si Jesus lang po. Kung ang pag-uusapan po, tagapamagitan sa Diyos at sa tao, 1 Timothy 2:5, si Jesus lamang po. Kung ang pag-uusapan po, yung tanging pangalan na ibinigay sa silong ng langit na para tayo po ay maligtas, Acts 4:12, si Jesucristo lamang po. So, very consistent po yan. Paano po? Paano ko po matitiyak yung kaligtasan ko? Buhay ba ako? Pwede ko nang matiyak yan? Yes. Kasi pagpatay ka na, wala ka nang magagawa. So the best time for you to secure your salvation habang buhay pa po tayo. At hindi po ito coincidence na yung naging kamatayan po ni Pastor, ginamit po nating pagkakataon para maipangaral po ang kanyang salita, and specifically, mai-share po sa atin the message of salvation, because the best preparation that we can do sa pagharap natin sa kamatayan ay ang tiyakin po natin ang ating kaligtasan. And I am telling you, ngayong sandaling ito, na ang sabi po ng Biblia, it is by faith. Amen? So we need to be spiritually prepared. And it is about faith. Walang kahit sinong religion na makapagliligtas, maniwala po kayo sa akin. Kung ang relihiyon nakapagliligtas, ligtas na po tayong lahat halos. Hindi po ba? Kung ang relihiyon magbabago ng buhay, abay dapat wala ng krimen, lalo na dito sa bansang Pilipinas, sa dami ng relihiyon na meron tayo. Pero ang lagi ko pong pinupunto, katibayan na hindi relihiyon ang magliligtas at magbabago sa tao. Tingnan nyo po, punta kayo sa kulungan. Lahat yan, mga kapatid, majority of those who are in prison, sila po'y may religion. Pero tingnan nyo po, sa rehab, punta kayo dyan, may mga religion po yan. Yung mga gumawa ng matitinding krimen, may religion po yan. Mga kapatid, kasi ang tunay na nagliligtas at bumabago ng buhay ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang dapat po, pananampalataya. Amen? So, the best time to die is when you are prepared spiritually. It's about faith. It is about faith. Number